sa bandang gabi sa ating lahat. Mahilig ka ba magsabi ng mamaya na kung may dapat kang gawin o may iniutos sa'yo? Sa video na to ay pag-uusapan natin yan. At isi-share ko na din sa'yo yung sarili kong ginagawa para magawa ko agad yung gagawin ko o yung inuutos sa akin nang hindi ko sasabihin na mamaya na. Kung hindi mo pa pala ako nakita, ako nga pala si Joshua Ragos, isang working student at tara, start na tayo. Ito kwento. Noon, ugali ko, puro na lang ako mamaya. Dahil nga, sa pag-iisip ko na marami pa akong oras, wala akong gagawin mamaya. Kaya kung may gagawin ako, o iniuutos sa akin ay pagpapaliban ko muna yon. At mamaya ako na, kumbaga, sa umaga, wala akong ginagawa. At sa hapon, wala din akong ginagawa. Kung may iniuutos sa akin ng umaga, at alam kong sa hapon wala akong gagawin, ay yung inuutos sa akin ay gagawin ko na lang yun sa hapon. Dahil nga, iniisip ko na wala akong gagawin nun. Mahaba yung time ko para magpahinga. At dati ay mas marami pa akong time mag-cellphone, manood ng kung ano-ano na hindi naman nakakatulong sa akin. Hindi ko lang din naisip yun, kumbaga, ang pagkakaroon natin ng mahabang oras para gawin yung isang trabaho o isang bagay ay nagbibigay motibasyon yun sa atin para i-delay yung mga gagawin natin o yung mga iniuutos sa atin. Tulad na lang sa eskwelahan, pag yung teacher ko nagbigay ng isang activity na mahaba pa yung deadline, kumbaga isang linggo pa bago yung deadline nun, ipagpapaliban ko na lang muna yun hanggang sa makalimutan ko na may kailangan pa pala akong gawing activity. Tsaka ako na lang maiisip yun kapag bukas yung pasahan, ngayon ko lang siya magagawa at ngayon ko lang din siya naalala. So ito nga yung mga tips na ginagamit ko para maiwasan kong i-delay yung mga trabaho o yung mga gusto kong gawin. Una, alisin mo muna yung mga distraction. O kumbaga, itigil mo muna yung mga distraction. Kumbaga kung may gagawin ka, kailangan mo munang itigil yung pagso-social media mo, pag-online games mo, para magawa mo ng maayos yung isang bagay na iniutos sa'yo o yung kailangan mong gawin. Kaya mainam na isang tabi mo muna yon at mag-focus dun sa gagawin mo or iniutos sa'yo. Pangalawang tips ko, kailangan nating magpahinga. Dahil nga, minsan, dinidelay natin yung mga trabaho kasi nga, kulang tayo sa pahinga, hindi tayo nakatulog. Kaya, ipamamaya na lang natin yung trabaho kasi kailangan natin magpahinga. Mas mainam na yung magpahinga dahil nga, kung ginawa mo yung isang bagay nang wala kang pahinga, nang pagod ka, ay mawawala ka sa focus at baka di mo magawa ng maayos yung pinapagawa sa'yo or yung kailangan mong gawin. Kasi kapag nakapagpahinga ka na, sigurado, pagkatapos mong magpahinga ay may lakas ka na. Kumbaga, yung pagpapahinga ba ay pampalakas mo ba? Kumbaga, nakakuha ka na ng sapat na enerhiya para gawin yung isang bagay na iniuutos sa'yo, yung kailangan mong gawin. Pangatlo ay kailangan nating bigyan ng reward yung sarili-sarili natin. Hindi pwedeng palaging yung katawan natin yung nagbibigay ng serbisyo. Kumbaga, kailangan natin bigyan ng reward yung sarili natin pagkatapos nating gawin yung gusto nating gawin o yung bagay na iniuutos sa atin. Kasi kung trabaho lang tayo ng trabaho sa mga gusto nating gawin at hindi tayo nakakaramdam ng pagkatuwa, pagkasaya kasi wala tayong ginagawang reward sa sarili natin magsasawa din tayo sa mga ginagawa natin at mapapagod. Basta, kailangan natin ng rewardan yung sarili natin para maramdaman natin na kung bakit natin ginawa yung isang bagay. Pang-apat na teknik ko para magawa ko yung isang bagay na hindi ko na sinasabi yung mamaya na ay yung priority. Yun yung ginagamit ko para magawa ko agad yung trabaho na hindi na sinasabing mamaya na. Ito yung uunahin ko yung mga trabaho bago ko gawin yung mga pagsiselfon, panunood ng kung ano-ano. Gagawin ko muna yung mga kailangan kong gawin. Kunwari, yung kailangan kong gawin mamayang alas 3 pa. Kung pwede namang gawin na yun ngayon, gagawin ko na yun. Hindi ko na ipamamaya yun para pag natapos ko na yung mga gawain ko, may paparamdam ko sa sarili ko na tapos na, nakaluwag-luwag na yung paghinga ko kasi nga, naramdaman ko na tapos ko na yung mga trabaho at pwede na ako kahit na anong gawin ko. Yun yung mga tips ko. Una,
ay tanggalin natin yung mga distraction kung may gagawin tayo. At pangalawa ay kailangan natin ng magpahinga. Yung pahinga na kumbaga magpapalakas sa atin para magawa natin yung isang bagay. At pangatlo ay kailangan nating bigyan ng reward yung sarili natin pagkatapos nating gawin yung isang bagay. At pang-apat naman ay ang priority technique. Ang priority technique ay kailangan nating unahin yung mga importanteng bagay kaysa dun sa mga bagay na ang gagawin lang natin ay mag-cellphone, manood. Mas kailangan nating gawin yung mga importanteng bagay na inuutos sa atin o yung mga kailangan nating gawin. Kaya kung ikaw napapansin mo may ugali kang ganito, kailangan mo nang tanggalin yan kasi nga hindi yan makakatulong sa atin sa mga future na gagawin natin na sasabihin pa nating mamaya na. Hindi pwedeng sabihin yun dahil nga sa panahon natin ngayon kailangan nating kumilos at hindi patamad-tamad. Ginagawa ko to kasi tayong mga kabataan, napapansin ko na nalululong tayo sa pagsi-cellphone, paglalaro ng mga online games. At hindi natin napapansin na unti-unti nitong kinakain yung mga oras na meron sa atin, yung mga mahahalagang oras na meron sa atin. Dahil nga, mahalaga talaga yung oras. Naniniwala ako na kapag yung ugaling to na master natin o nabago natin, ay yung mga future na gusto nating gawin ay magagawa na natin agad yun at hindi na natin ipamamaya. Dahil sa panahon natin, hindi natin alam. Sa mga hinaharap, siguradong may gusto tayong gawin na hindi natin magawa dahil nga sa pagsasabi natin ng mamaya na. Ang kalaban lang natin dito mga social media, mga online games. Kasi nga, yung mga yan ay kinakain yung mga mahahalagang oras natin na ang resulta ay pagka-delay ng mga gusto nating gawin o yung mga iniuutos sa atin. Nga pala kung sang-ayon ka sa mga mindset ko, samahan mo ko, may ginawa akong group, yung working student tunay na masipag. Samahan mo ko dyan at para baguhin yung mga gusto pa nating baguhin. Sana tayong mga kabataan mabago natin yung mga ugali na nakasanayan natin na alam naman natin na hindi yun makakatulong sa atin. So, yun lang sa video na to. Salamat sa pagtapos ng video na to at huwag mong kalimutang i-like, comment at i-follow mo na din ako sa aking FB. Palagi lang natin sipagan at kalingan.